Ang akala ng isang ginang nag-aaral lang ang anak niyang dalaga. Pero ang totoo, namamasukan na din pala ito para sa mga gastusin sa eskwela. Kaya laking gulat niya nang malamang ginahasa raw ng amo ang anak niya at nabuntis pa. Humingi ng tulong sa resibo ang nanay ng biktima dahil nakababahala na raw ang pagbabanta sa kanila ng dating amo ng kanyang anak. Isang buwan matapos ang pagbubuntis ng menor de edad na si Giselda kasama ang kanyang nanay Yoli, hindi nila tunay na mga pangalan, lakas loob nilang ikinuwento sa resibo ang problemang dinadala nilang mag-ina. Kamusta po kayo, ma'am? Ayun po, masama po yung loob ko. Kasi kung hindi naman dahil sa kanya, hindi naman ako masisiyes, hindi naman ako kailangan operahan, hindi naman ako kailangan mabingit sa kamatayan. Kailan niyo po nalaman na kayo ho ay nagdadalang tao? Merong bata dyan sa sinapupunan niyo po? Siguro po mga September 20, nag-PT ako, nalaman ko po na buntis na po ako noon. Ayon sa kwento ni Giselda, sa kagustuhan niya na makapagtapos ng pag-aaral, namasukan siya bilang isang agent sa construction company noong Agosto ng nakaraang taon. May nakita kasi ako noon sa Facebook, sa Montalban Job Hiring na group. Tapos nag-i-scroll ako doon. Kaya ko naman siguro pagsabayan modular tapos trabaho. Dito, nakilala niya ang may-ari ng kumpanya na si Jose. Hindi niya tunay na pangalan. Ang sabi po sa akin ni ate, ang tinanong daw sa kanila nung pinaka-boss kung sino daw yung pinaka-may tsura sa aming apat na nagtatrabaho. Ang sabi ni ate at kuya, ako daw. Mabait at maalaga raw na boss si Jose ayon sa dalagita. Hanggang sa ilang linggo pa ang lumipas, si Jose tila nagiging extra friendly na raw kay Giselda. May napadil kasi akong project noon, kaya ang sabi sa akin nung engineer, puntahan na namin yung site para sukatan yung trusses. Umalis na kami, siguro mga bandang 10:30. Niyaya siya ni Jose para mananghalian sa isang restaurant sa Marikina. After niya makausap, sabi niya sa akin, tara kain muna tayo kasi sakto 11 na po noon. May alam daw siyang kainan. Pero sa kalit na kainan, bumiglang liko raw si Jose sa isang hotel. Bumaba akong sasakyan, tapos umakyat na. Kasi yung hagdan na yun, parang bakal, papunta sa taas. Nandun daw yung kainan. Hindi pa ako pumapasok ng pintuan. Nakabukas yung pintuan, nakita ko may higaan. At nang makapasok sa kwarto, dito na raw pinagsamantalakan ni Jose ang nooy menor de edad na si Giselda. Natatakot ako kasi baka nga saksakin niya ako nung patalim na hawak niya. Napatilapon ako sa may higaan. Tinatry ko naman lumaban nung time na yun kasi malakas siya. Sabi niya, huwag kang maingay, huwag kang sisigaw kasi kapag sumigaw ka, napatayin ko buong pamilya mo. Dahil sa matinding takot, hindi raw agad nakapagsumbong sa mga otoridad si Giselda. Pagkatapos ng pangyayari na yan, hindi niyo ho naisipan na magreklamo ka agad sa pulis? Hindi ko na po alam yung sarili ko noon. Tulala na lang din po ako noon. Tapos pagdating namin ng shop noon, after Nagbanta, nun, di ba siya? binantaan niya ako. Sabi niya sa akin, papatayin ko buong pamilya mo. Kayang-kaya ko ipapatay lahat yan. Oho. Subukan mo magsumbong yun. Sabi niya, Halos 9 na buwang itinago ni Giselda sa kanyang ina ang kalbaryong sinapit niya. Dito na rin niya inamin na nagdadalang tao na siya. Ano po naramdaman niyo unang-una nang mabalitaan niyo ito? Para pong sasabog po yung yung utak ko lahat. Parang gumuho na po yung mundo ko kasi hindi ko po matanggap na ganyan yung nangyayari sa anak ko. May 31, 2024, nanganak na si Giselda. Ma'am, pumunta tayo sa resibo. Yun ho mga ebidensya, yung mga resibo na tinatawag. Ano-ano ho yung dala ninyo? Ito po yung birth certificate po ng bata. Katunayan po na nanganak po yung anak ko dun po sa bunga po ng kasamaang ginawa po niya. Ano ang gusto mo mangyari ngayon? gusto ko po siyang makulong. Tapos magbayad siya ng danyo sa perwisyo. Kasi gusto ko din ma-secure yung buhay ng bata. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel